Ayan, si Mamya 0206, sabi niya, hanga talaga ako sa iyo, Doc, kung paano mo i-handle ang mga bashers mo. Napakakalmado mo, ni walang kabahid-bahid ng galit. O may mga nagsasabi na ano daw, unprofessional daw ako. Minsan kasi pinapatulan ko lang, pero alam niyo yon, natatawa lang ako and gino-joke-joke ko lang sila. Tapos parang feeling nila galit na ako. Hindi naman ako galit talaga. Salamat po sa inyo, Ma'am White Flower, no, yung pangalan ni Miss Sia sa TikTok. So, alam niyo, yung mga bashers, kung kayo ay gumawa ng kahit ano, kahit naglakad lang kayo sa kalsada, kahit wala lang, lumabas lang kayo, bibili lang kayo sa tindahan, may mga bashers na kayo. Alam mo, yung mga tao ka talaga kasi walang magawa sa buhay kundi, alam mo yun, maghanap ng may insulto sa ibang tao. Yan talaga yung trabaho nila. And may mga tao talaga na hardwired yung utak nila na makahanap ng kapintasan, ng mapupuna, ng may insulto, at alam niyo yun, masisiraan sa ibang tao. So, iintindi na lang po natin sila. Ang totoo niyan, kasi maraming tao ngayon, maraming pinagdadaanan. Mahirap talaga ang buhay ngayon. At lalo na, habang tumatagal ang panahon, pahirap na pahirap ang buhay. Kaya marami talaga mga tao may mga mental disorders, may anxiety, depression. And minsan ang ginagawa nilang outlet para alam niyo, mabawasan or parang ma-validate yung kanilang mga nararamdaman is maghanap sila ng mga problema sa ibang tao. Minsan no, they'll just pick a fight. Ayan, yan, gustong-gusto nila, naghahanap sila ng away, naghahanap ng kamalian para sila ay babanat. And minsan feeling nila kapag binanatan nila ay isang professional or isang eksperto at binanatan nila, syempre feeling nila, oh, proud yan, no? No, that's a source of pride para sa kanila. May mga trainers na pag makita yung training videos namin, yung dog training ninyo, walang kwenta, hindi maganda yung ginawa niya, ganyan, kung ano sinasabi. Pero ang sa akin lang, tuloy-tuloy lang naman kami sa ginagawa namin, tuloy-tuloy lang ako sa pagbablog, paghatid sa inyo ng magandang mga information, useful information, minsan bad news, at alam niyo yun, hindi magandang pakinggan na information sa mga vlogs ko. And if you're standing for something, if you're standing for your own religion, if you're standing for your principles, if you're standing for alam niyo yun, minsan political ideas, if you have certain concept, 'di ba, na pinaninindigan mo, definitely will have bashers. If you're vlogging, no, just like me, I have a TikTok channel, I have a Facebook page, tig 308,000 followers. So that's a total of 616,000 followers as of today. No, I started vlogging no mga 2019, no, talagang sineryoso ko at I started the YouTube channel in 2007, pero recently lang talaga ako nagba-vlog. And alam niyo yun, bawat gawin mo talaga sa buhay, you will accumulate bashers and haters kasi you're competing. Halimbawa, sa business po namin, we started dog training. Nung nag-set up ako ng dog training school, yung mga dog trainers, na dati ko mga kaibigan naman, dati ko naman nakakausap, sinisiraan na ako sa likod ko at pinagchichismisan na ako. Kasi they're feeling threatened na makakuha ko yung nila, mga clients nila. Hindi nila naiisip na, kasi meron tinatawag na theory of abundance or abundance mentality. Meron din namang mga mentality ng iba na konti lang yung kliyente kaya kailangan mag-away-away. So, ito naman yung recent vlogs ko about toxoplasma. Some people feel threatened dahil may mga tao na naaayaw na sa pusa because of the toxoplasma parasite na talaga, cause talaga ng abortions, sakit, etc. So they're very particularly touched that they feel aggressive, no? They have to show aggression dahil ayaw nila na parang kinakawawa ko yung mga pusa dahil may mga tao na ngayon na iiwas na sa pusa at imbes na mag-rescue ng pusa at mag-alaga ng pusa, baka daw i-abandon yung pusa. Of course, we will respect their own beliefs and opinions. Pero anong gagawin natin kung talagang meron tayong mga sasagasaan? And if you keep quiet naman at home, 'di ba? Anong klaseng tao ka naman? If you keep quiet na hindi mo i-share yung mga ganyang information, kung hindi ka mag-share ng
ano mo na natutunan mo sa Biblia, or hindi mo i-share yung mga bagay na makakabuti sa iba. Alam niyo, gumawa lang kami ng clean up drive dito eh. Naglinis kami ng street namin. Lahat ng mga employees ng Manalo Canine Meta Animals ay sinama ko, naglinis kami. Makakarinig na ako. The next day, narinig ko na pinagchichismisan kami sa tindahan na ginagawa lang daw namin yon for publicity, at ginagawa lang naman daw namin yon para masiraan yung mga tao. Pinost ko pa daw yung video na naglilinis kami at pinakita ko yung mga basura na pinahiya ko daw yung mga officers ng subdivision. You will never ever be free from bashers or haters. Kaya if you are doing something good, just do it. Hayaan mo yung mga bashers niyan. Paglaruan mo lang sila. Minsan asarin mo, nakakatuwa silang asarin kasi gigil na gigil sila. So you can do that, pero of course you will run the risk of them being on your back, being a target na. So okay lang yun if you can stomach that. Kung masisikmura mo yung mga ganong mga bashers and haters, you will be more successful in life because kumakapal yung balat mo, kumakapal yung mukha mo, yung apog mo. Di ba? Siyempre, pag masyado kang sensitive sa sinasabi ng iba, na-hurt ka agad sa mga masasamang sinasabi ng iba, you will not, wala kang masyadong magagawa o maaabot, mararating sa buhay kung takot ka sa mga ganon. Di ba? Kailangan mo yun eh. Kailangan mong harapin yun eh. If that's the price you will pay to achieve your goals, then so be it. Harapin mo yan. Kahit na sino pa bashers, kahit na mga mahal mo sa buhay, binabash ka dahil meron kang inaabot na goal, meron kang gustong gawin, nagpalit ka ng religion dahil nakita mo yung religion mo ay hindi pala yun yung totoong reliyon. Hindi na yung pinaniwalaan mo political party ay ganito, kaya hindi ka na nag-celebrate ng mga celebrations dahil nalaman mo na hindi pala gusto ng Diyos. Whatever, just do it kung nakita mo na tama yung gagawin mo. Yung mga bashers tsaka mga haters, asarin mo lang sila at just change your environment, basta gawin lang po natin yung tama at gawin natin yung importante at makatulong tayo sa iba, di ba? So that's the most important thing. Kung sa harapan ng creator mo, sa harapan ng siya lang naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. Kahit sabihin pa ng ibang tao na ganito ka, ganiri ka, alam naman ng Diyos kung sino ka. Kaya gawin mo lang yung tama sa harapan niya. Who cares about yung mga haters natin?